Na ko'y hatred sa akong kaugalingon di dyan na maayo. Tinuod dyan, ang gingon ni Father Darwin nga. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang umaga mga kapuntos. Ay, tanghali pala, tanghali. Okay. Ngayong araw na ito, ngayong tanghaling ito, may papakita po ako sa inyong video kung saan ay napakaganda pong testimony po ang ating matutunghayan. Ito ay sa isang ginang na merong 4th stage cancer. Alam nyo? 4th stage cancer. Pero ngayon, wow, sexy. Okay, para ating masimulan agad yung ating tampok na video, narito po at ating pong panoorin ang kanyang testimony, no? Ito ay testimony niya, ito galing sa sa programa ng isang paring Katoliko. Wait lang ha, anahin natin. Kaya sa yan. Ito. Ito tayo sisimula, yan. Fun Faith Inspiration by I. Sambingay. Okay. Mga igsoon, di ba karong Domingo ang atong ebanghelyo nag-ayo man kang Bartimeo sa iyang pagkabuta, giayo ni Jesus. Sabi niya dito, mga kaibigan, hindi ba ang ating ebanghelyo ngayon ay patungkol doon kay Bartimeo kung saan siya ay pinagaling ng Panginoong Hesus yung kanyang mata, yung bulag? Karon doon natin nindot nga sa sinatian. Actually, mao ni si Ate Stella, mao ni siya ang katong nag-share kabahin sa iyang sakit nga sa tuti? Stage 4 liver cancer. Stage 4 liver cancer. Tanawa, unsa na siya karon? Yan. So, pinapakita niya ngayon si Ate Stella kung saan ito ay merong 4th stage liver cancer. Napabaday siya sakit tanawon? Tingnan nyo. Meron pa ba siyang sakit kung titingnan ninyo? Pwerte naman na yung siksiha. Sexy na siya masyado, no? Nalipay kay ni siya, no? Kay pasalamat siya sa Dios. Tungod Tuwang-tuwa daw si Ate Stella, kaya siya nagpapasalamat sa Diyos. sa iyahang grasya nga nadawat si Ate Stella, unsa masultin mo ba yun sa Ginoo? Unsa day kaayong Ginoo te? Istoryahin mo ang kaayo. Kanang Father. Sige. Una sa tanan, nagpasalamat siya kog dako sa Ginoo nga kitagaan siya kun yaglaing kinabuhi. Ayan, si Ate Stella ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan pa siya ng pangalawang pagkakataon sa kanyang buhay. Kay murag pila na ni ka chance ay 3 times na gyud, Father. Kay primero 2017 kay daot na pud kay ko. Hindi ko niya naayo ra ko ato katong mga ingon sila mga binisaya ko na mga albularyo. Mga 2017, payat na siya masyado, no? Sa Bisaya kasi dalawang uri yung daot, no? Sa amin sa Osamis, pag sinabing daot lagi ka, ibig sabihin, ba't ka may sakit? Gano'n, no? Nagdaot lagi ka. Hala, gidaot mo na siya. Gidaot mo na siya, ibig sabihin is, para bang kinulam o binarang, gano'n sa amin sa Osamis. Pero sa Cebu, pag sinabing nagdaot, siya, pumayat. Yan, nung minsan may nakausap ako, sinabihan yung kapatid ko na daot lagi ka. Sabi ng kapatid ko, oy, huwag ko nagdaot good. Di, daot kaya ako, daot. Sabi ng kapatid ko, hindi nga ako daot, ito, masigla nga ako. Hindi nagkaunawaan, dalawang Bisaya yun, no? Yung pala, sa Cebu pala, pag sinabi palang daot is, payat. Ako naman, doon naman sa kami sa Pardo,
yung harap namin trabaho ni Brother Edgar Logan, meron doong tomboy doon na namamahala ng internet shop. And then, abang kami nag-uusap, sinabi niya doon sa isang babae na huwag ka makinig doon. Ay paminawat to, daot man to. Di, ako naman, daot? Ana dito di, ana? Iba pala. Akala ko daot nga ana. Hindi. Payat. No. So, ito si Ate Stella, sabi niya, noong 2017, daot kay siya masyado. Daot, sabihin, payat siya masyado. Oh? Pero di jud nga na tinuod. Pero kanay mong stage 4. Pero karon na akong stage 4. As tanawa lang ko ninyo Kanawag as yung stage in. 4 ba dahil na? Dako kay nakuntiyan, murag nasa 7 months or 8 months dayon. Oh. Yung kanyang tiyan noon is nasa para bang 7 months o 8 months ang buntis. Pero ngayon, tingnan ninyo. Luya kay ko daot kay ni kani katunga na lang niya akong bukton. Tamlay na siya masyado. Tapos yung kanyang braso, kalahati na lang, no? Kalahati na ibig sabihin, sobrang payat na talaga. Parang putot kalansay na lang. So, Karon kay okay na jud ko makapanglaban ako. guwapa. Ngayon, okay na siya. Nakakapanglaban na siya. At gumanda rin siya. Na kay siya, tanawa pula na kay ngabil. Wala na gyud siya sakit, no? Malipayo na kay wala kay gibati. Ako stage 4. Praise the Lord. Sumaw na mga kaigso. Akong mga bukog, gikauna ko do sa cancer pero wala Sa may nagingon ana. si Dr. Kasi nga ano. Ito yung kanyang previous video pala. Nung siya in-interview ni Father, ayon dito sa kanya is sinabi ng doktor na kinakain na ng cancer ang kanyang buto. Dr. Amaya. O Dr. Amaya ang nagsabi. Oh, niya gi-refer na mi sa Praise the Lord. Sumaw na mga kaigsunan. Niya ako Sa may sikreto. Sige padayon. Magpasalamat ko sa mga instrumento nga gipadala sa Ginoo nako. Siya ay nagpapasalamat sa mga instrumento ng Panginoon na pinadala sa kanya. Ako dyan yung pahimuslan. Una, ninaynising. Walang hila ko pa ito. Ninaynising kaya yan kong gidalaan ni Father Alan sa amu. Bahala mo hila ko. Sige lang. Okay. Kaya makainumdum ko. Gidadaan ko ni Father Alan. Dito dyan nagsugod, nabli akong kinabuhi. So, siya nagpapasalamat kay Nanay Nising kasi pinapunta doon si Father Alan. Katugay na ako'y hatred sa akong kaugalingon di dyan na maayo. Meron siyang hatred sa kanyang sarili. Meron siyang hatred. Talagang hindi siya gumagaling dahil meron siyang hatred. Tandaan niyo hatred. Isa yan sa mga burdens natin, hatred. Nood nagingon ni Father Darwin nga kuha siya, capital sin, mo dyan hinungdan nga puyan jud ka sa mga dautan sa imong lawas. Tama ang sinabi ni Father Darwin na ang hatred ay isa sa mga capital sins. Dahil doon, maninirahan ng diablo sa iyong katawan. Grabe, pag human ako gumpisal, murag na abli gani akong tibuok. Ano naman kay hatred ato te? Kuan mang good ka. So, nung matapos siya magkapagkumpisal, talagang nakapagpahinga na siya sa kanyang burden. Tingnan niyo kung gaano ka-epektibo yung ating sacrament of confession. Tapos kung aanuhin lang ng mga ibang sekta, makapagsalita sila ng kung ano-anong hindi kaaya-aya patungkol sa ating kumpisal, hayaan nyo na lang sila. Ang mahalaga, tayo nakakabenepisyo tayo nakakatanggap ng benepisyo ng kumpisal. Di naman sila. Kasi kahit na anong paliwanag din gawin sa mga protestante na yan, talagang sirado ang kanilang isip at ginagawa pa nilang masama. Yan ang sinasabi sa Isaiah 5:20, kawawa kayo na ang mabuti ay ginagawang masama at ang masama ay ginagawang mabuti. Tama naman yung kumpisal, minamasama lang nila eh. Sabihin ba naman nila na ang kumpisal daw, yun daw ay isang paraan ng pagsasalita ng blasphemy sa kataas-taasan. So, dahil doon sa kanilang pride na yon, no? Doon yun ay magtutulak sa kanila para sumausaw sa apoy ng parusa. So, sana tayo habang tayo ay merong sacrament of confession, huwag nating kalimutan talaga na magkumpisal.
no? Huwag natin kalimutan na magkumpisal gaya ng ginawa ni Ate Estela. Nung siya ay nagkumpisal, kuminhawa na. Tuloy natin ang video. Nang sa una kay nagbata gani mi nga kanang lisod father niya. Tanan murag kuan mi 11 ba mi kabuok niya. Kanagayng tungod sa kalisod gani murag ako ray mo kuan ni mama kanang ako ray mo tingog ba niya. Yagi mga storya murag naragod sa akong kasing-kasing nga murag dili jud nako mapagawas hangtod nagdako na lang jud ko nga wala. So imong giluom tanan. So Okay. Ito yung sinabi niya, no? 11 sila magkakapatid, no? Tapos, sila ay simula sa kanyang pagkabata, sila ay nabubuhay sa hirap at sobrang hirap. At may mga sinasabi sa kanyang mama na lubhang nakapagbigay ng sakit sa kanya, sakit ng kalooban, na hanggang siya ay lumaki ano yun, naipon lang sa kanyang sarili, ano? Naipon lang na yun ang naging reason ng kanyang hatred. unsa may gibuhat Wala nimo? ko naglagot ni mama ang akong gikalagutan nga nung lisod kay Miss Tanan. Ay, mali pala. Ang sabi pala niya, hindi siya nagalit sa nanay niya, pero ang kanyang hated pala dahil sila ay mahirap na mahirap. Nalala ko yung yung pinsan ko doon sa doon sa aming reunion saan ba yun? Banyadero ba yun? O Banyadero, yung Kulango clan. Nung kami ay nag-reunion doon, isa sa mga kamag-anak naming matanda, sinasabi niya, ako'y nagsisisi kasi mahirap ako. At dahil mahirap ako, hindi ako pinapansin ng mga tao. Isa naisip ko, siguro kung mayaman ka, siguro ano ka rin, maltrato ka rin sa mga mahihirap. Kasi kung ganyan ka umasta na ikaw ay mahirap, how much more kung ikaw ay naging mayaman? No? Kamag-anak ko po 'yon sa nung panahong yung matanda na siya, hindi ko alam, siguro ngayon wala na yung babae, matandang babae. Hindi ko makalimutan ang kanyang sinabi noon dahil yun ay nagpapilantik ng aking tenga nung narinig ko sinabi niya, ako'y nagsisisi kasi ako'y mahirap. Dahil sa ako'y mahirap, hindi ako pinapansin ng mga kamag-anak nating mapera. Sinabi ko, ano kaya ito? Siguro, mahirap na pag yun ang naging mayaman. Kung ganun siya makapagsalita, how much more kung mayaman pa siya. Baka siya pa mismo ang hindi malapitan. Yan ano? So ito si Ate Stella, siya ay nagdaramdam, no? Ang hatred niya ay dahil sa sila daw ay mahirap. Kala ko sa nanay niya. Sila ay kasi sabi niya kasi may mga sinabi nanay niya sa kanya yun na naipon sa kanyang dibdib. Yung pala sa kanilang kahirapan. Tuloy. Dito'y kanang then maura gayto siya nagsugod nga pero wala ra jud to nako nawagtang na akong confidence sa akong kaugalingon pero Dahil doon nawala yung kanyang confident sa kanyang sarili. naning kamot naghapon ko Pero siya ay nagsika pa rin. na eskwela ko pero ang pride nako Siya ay nag-aral pero yung pride niya andyan pa rin. kanagayng maingon na lang ko nga kaya nako bisan wala sila. Yun, minsan nabanggit niya yun. So, hindi magandang ugali yun na nasabihin mo, kaya ko to kahit wala sila. Tandaan ninyo ang kasabihan, no man is an island. No man is an island. Talagang kakailanganin mo yan. Kaya nga binigyan ng Panginoon si Adan ng Eva kasi hindi niya kaya siya lang mag-isa. Kasama niya mga hayop eh. 'Di ba? So niya may kasama siya. Kaya binigay ng Panginoon si Eva kay Adan. So hindi posible ang kaya ko to na wala sila. Hindi pwede ganun. Dahil talagang bali-baligtarin man ang mundo, hindi mo makakaya kung wala sila. Para makayanan mo ang lahat, kailangang nandyan sila. Okay?
iba naman yung pabigat. Iba naman yung pabigat. Pag pabigat ka na, ay bitawan mo na yan. Iba naman yung pabigat, no? Iba yung usapan doon na pabigat tsaka yung ano, andyan sila para sa'yo. Suportahan ka sa mga pangarap mo. Kayang-kaya mo labanan lahat ng mga pagsubok sa buhay kung nandyan sila nakasuporta sa'yo. Kumbaga, kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Parang ganun ba? At ituloy si Ate Stella. Pero akong pagmahal sa akong ginikana, wala ginawa. Pero tungod sa akong garbo, Yun sa man nimo pag Yan. So, meron na namang something wrong na naman dito. Yung pagmamahal niya sa kanyang magulang, hindi nawala, pero meron siyang garbo. Pride. Ano ba Tagalog ng pride? Ang alam ko kasi sabon eh. Pride. Pride. Ano ba sa Tagalog ang pride? Ating i-google nga ano sa Tagalog ang pride, no? Ano sa Tagalog ang pride? Tagalog ang pride. Pagmamalaki. Mahirap pala, mahirap. Pagmamalaki. Meron siyang parang pagmamalaki. Pride. Tuloy natin. tangtang si mong garbo. kuan, mauto katong luya na kay kustanan dayon. Nangot So, may tanong sa kanya si Father. ginikana, wala ginawa. Pero tungod sa akong garbo, Yun sa man nimo pagtangtang si mong garbo. Tinanong siya ni Father, paano mo tinanggal ang iyong pride? Englishin ko na lang para madali. kuan, mauto katong luya na kay kustanan dayon. Nangutan na gid si Father Alan kung unsa jud imong gusto niya. Ayan. So, yun yung panahon na sobrang tamlay na siya, hinang-hina na siya. Tinanong siya ni Father Alan, anong nais mo? Anak ra jud ko nga Father, wa jud lain akong kuano, kanang akong gipangayo sa Ginoo. Kung iya manggali kong kuhaon, kung tinuod man gay na nga naa jud langit ug imperno, dili ko masugpa atong imperno niya human madawat gay ko niya sa gingharian sa langit. Sa unsa man jud imong Ayan. So, sabi niya, Father, kung totoo mang merong langit at merong impyerno, sana tanggapin niya ako sa kanyang karya at huwag niya akong hayaang masunog sa apoy ng impyerno. gusto niko kinabugatan jud namong akong sala Father kani jud among panagtipon. So mautoy ka So meron siyang mabigat na kasalanan at yun ang kanilang pagli-live-in. Live-in, tipon live-in eh. Continue ko muna ha, baka iba naman ang konteksto ha. Tipon sa amin is live-in. Tuloy. naging as in tanan akong mga kalago, tanan akong mga mortal sin ako ging napagawas. Yung lahat ng kanyang galit na dinadamdam, yung kanyang mga mortal sin na ilabas na niya lahat. Ikumpisal nimo. Oo, ikumpisan Kinumpisal niya lahat. ako sa pari murag siya naagay tunok nga naibot sa akong tibuok lawas, sa akong kasing-kasing nga murag hugot kaayo. Yan. So, nung siya ay nagkapagkumpisal na natanggal yung yung parang nakadagan sa dibdib niya na para bang tinik na nakatusok na tanggal. Guminhawa siya. Mga kasamahan nating Katoliko, tayo magkumpisal. Huwag nating kalimutan na tayo magkumpisal pag tayo nagkasala. No? Sabi mo natin na yung minsan ating kasalanan pa ulit-ulit na lang minsan, kailangan pa rin natin na magkumpisal. Dahil sa ganoong paraan, natatanggal yung yung bigat sa kalooban. No? Kaya tayo magkumpisal. Napakahalaga po niyan. Yan po ang pinakamahalaga sa atin sa sa ating buhay kapag tayo ay nagkasala, no? Kasi hindi ka makakatanggap ng Eucharistia hangga't hindi ka nagkukumpisal. Tuloy. Sa jud siya nagsugod niya. Pag humandaghan kaayo nga kanang instrumento sa Ginoo, diha jud nagsugod kay pagsunod-an na pagkasala namo. Di ba gidit sa mi kasal ato nga walay kuan luya kay kusanan ato. Ipa-process man to ang mga requirements diha nakaila si lender sa mga dito sa munisipyo nga kaila mo ni Father Darwin
dalan na siya kay exorcist na siya. Moto niya tungod sa akong kaluya wala na jud ko maminaw gud niya ingon ko ay dili na ko maayo. Ito. So, yung kanilang kasal ay pinases nila, no? At pagdating sa munisipyo, may nakapagsabi sa kanya na kilala ba nila si Father Darwin. At dahil hinang-hina na siya, tamlay na siya, di na niya narinig yung sinabi na yon. Ang sa kanya, para sa kanya, mukhang wala nang lunas ang kanyang karamdaman. Moto naamti tayo pag December 7, 2023 o diha man sa Lipata. As in dako kay ni akong tiyan. December 2023, doon sa Lipata, ang laki ng kanyang tiyan. Kita niya to. Dako kay ng pag first time pa jud to sige na lang ko atog higda kanang atubang gani sa electric fan. Lagi lang siya nakahiga, nakaharap sa electric fan. As in luya na jud kay kustanan. Pero at sobrang tamlay na niya. Hinang-hina na siya. Pag human ato kay So mao na imo hang gihimo no. Nangumpisal ra gid siya mga kaigsuonan. So iyang gisalig ang tanan sa Dios. Iyang gisurrender ang tanan. So mao din na ang problema labi na og naa ka sa kasuko, hatred no. Yan. So kumpisal ha. Kumpisal. Sa ito sinasabi ni Father Darwin na ni Father Gabriel Amorth na chief exorcist sa Vatican ay ang 100 sessions of exorcism ay katumbas yan ng isang sacrament of confession. Dahil niyo ang 100 sessions of exorcism ay katumbas ng isang confession. Kita nyo? Kung gaano kalakas ang ating sakramento? Ang 100 session ng exorcism, hindi deliverance. Exorcism is much higher than deliverance. Exorcism ay katumbas ng isang sacrament of confession. Kaya, huwag tayo magkatubili na magkumpisal, no? Sa ating mga nagawang kasalanan. At yun ang ginawa natin, Stella, kaya siya tuluyang gumaling. Tuloy natin. So mga igsoon na kay hatred, na kay gibaon-baon dihang kalagot sa bisan kinsang na kay gikalagutan, undangon na ginato na kanang garbo, di ba? Garbo mao na yang kasinatian mga kaigsunan. Yang gisurrender ang tanan. So karon nagmalipayon. Tanawa wala na siya gibati nga sakit. Ningkamot na pud babayan. So unsay mo masulti sa atong mga kaigsunan nga Ayan ha. So ang sabi ni Father is lahat ng mga nakadagan sa dibdib nyo na mabigat, yung kasalanan, yung hatred, yung pride, lahat yan bitawan nyo, alisin nyo sa buhay nyo, i-offer nyo sa Panginoon. At gaya ni Ate Estela, tinan mo, hindi na siya mukhang 4th stage liver cancer. Okay na, maganda na, blooming na. So masyadong malayo sa itsura ng isang may 4th stage liver cancer. dugay nang nagdala-dala sa mga kalagot, kahayubos, kanang mga inana unsa may ma-advise ni mo tinya? Pasalamat sa kudaan. Sa mga tao sa diri sa amuan, porok saging, banggaan, sus, daghang salamat kanyong tanan kay kamujoy hinungdan. Pagkasal na ako, diha ko nakaingon nga, unsa ko ka-importante kay daghan kay mo nga, bisan piso, wala dyan ko nagasto ato, pero tibo, daghan kayong tao sa amo. Nindot akong kasal nga, wala ko kabalo nga. Siya lang kapasalamat na nung siya kinasal, ang daming tao dumalo sa kanila at wala siyang nagasto kahit piso. Kalayan nyo? Sabihin yung mga bisita ang gumasto. Tuloy natin. Hala, pinangga day ko nila, diha dyan ko na challenge nga. Nganong nikoan man nganong musurrender man ko nga pinangga man day ko sa akong mga silingan. Diha dyan do Doon niya natanggap yung challenge niya. Ba't siya susuko? Kasi
pakiramdam niya kasi wala nang lunas ng kanyang karamdaman. Yun ang kanyang pakiramdam, wala nang lunas. So, wala na siyang pag-asa. Pag ganyan, matatawag natin yan isa sa mga demonic harassment, yung mawalan ka ng pag-asa. Yun yung tinatawag na demonic obsession, no? Negative ka na, wala na, negative na. Wala ka ng pag-asa. Pero hanggat may pag-asa, laban. Pero siya, wala na siyang pag-asa dahil negative na yung isip niya. At dahil naramdaman niya ang pag-ibig, pagmamahal ng kanyang mga kapitbahay, ng kanyang kapwa-tao. Nandyan pala, nakasuporta sa kanya, nakita niya, nasaksihan niya kung gaano siya kamahal ng mga kapitbahay niya. Doon siya parang nagkaroon ng lakas ng loob at nalabanan ang negative emotion na yon. At tuloy natin. Nagsugod nga niningkamot ko nga pasa kada gay ko an father, kada buwan gikan atong Father Darwin na jud ko'y improvement. Tuwing buwan, galing siya kay... Nagpunta pala yan dito? Tapos sasabihin ni Ryan Fuentes, acting lang. Yan. Ryan Fuentes, nakita mo yung video na ito? Sa tingin mo ba acting na naman uli yan? Hindi mo, ha? Hindi acting yan. Tunay na talaga yan. May previous video siyang hinang-hina na siya eh. Eto, tingnan mo, blooming na blooming. So, hindi acting to. At in-interview. O baka sabihin nyo naman na acting-acting na naman ito. Hindi na talaga yan. Ako, baka manalawot ka na yan, Ryan Fuentes, ha? Good morning pala. Yung kape ko malamig na. Ba't ako minom ngayon ng kape? Kasi yung gatas ni Divine paubos na. Kaya para meron pa siyang reserve sa darating na natin na linggo, as of now, kape muna ako. Isang baso lang naman, no? Isang baso lang. Tuloy. Nya ako anpod kanang rosaryo tinuod jud. Rosary. Rosary! Gusto niyo gumaling? Sabi ni Padre Pio, gusto niyo ng milagro? Pray the rosary. Ha? Gusto niyo ng milagro? Pray the rosary. Ito nangyari sa kanya. Praying the rosary. Nasa na yung itsura niyang tamlay na tamlay? Wala na. Nasa yung kanyang itsura niyang hinang-hina na? Wala na. Ang dahil, Sacrament of Confession, Rosary. Tingnan niyo ano itsura niya ngayon. Blooming na siya. Tuloy natin. Pag niingon si Father Darwin nga isurrender, daghan man ko binisaya. Mga 16 ka buok. Sabi ni Father Darwin, surrender mo lahat at marami siya nalapitan ng mga quack doctors, Bisaya. Wala siguro Tagalog siguro. Kasi Bisaya eh. Bisaya! 16 na Bisaya ang nilapitan, hindi kasama Tagalog doon. 16 na Bisaya ang kanyang nilapitan, anong nangyari? Kada binisaya na jud ko'y habak-habak gani. Sa bawat lapit niya sa albularyo, merong binibigay sa kanyang habak o para bang pangontra. So pag surrender nako sa tanang habak, as in kanang Martes ug Biyernes mo react jud ko ana. Nang sinurrender niya yung kanyang habak, Martes at ano yun? Martes at? Kabuok. Kada binisaya na jud ko'y habak-habak gani. So pag surrender nako sa tanang habak, as in kanang Martes ug Biyernes mo react jud ko ana. Martes ug Biyernes nagre-react yung katawan niya. Ryan Fuentes, huwag mo sabihin sa akin, drama na naman uli yan. Matindi ka rin ng ano mo Huwag mo sabihin sa akin, drama ulit yan. Tuloy. Nakita mo yung kanina, yung kanyang previous video, hinang-hina na siya, payat na siya, tamlay na masyado. Tingnan nyo ngayon, okay na, very blooming na. Alas 3 o alas 6, alauna sa tungang gabi, magbatabang jud ko niya. Alas 3 ng hapon, alas 6 sa gabi, at alauna sa madaling araw. Nagre-react ang katawan niya dyan. Tabang nga ako kay din ako kaginahuwa. Tulungan nyo kasi di na ako makahinga. So, nagre-react yung katawan niya dahil sinurinder niya yung kanyang mga habak. Kisa may imong patambang. Akong bana.
O, yung kanyang asawang ang tutulong sa kanya. Para sa Kaya kung pahaplasan ko niya, baligo tungod sa mga habak-habak. dili. Kay kanang time jud Father, Martes ug Biyernes mo react kapoy jud kay ko ana niya. Kabaw ka unsay akong gikuan, Rosario ra jud. Karon kay O, tinan nyo. Rosario Rajod. Rosario. Rosario Rajod. Ha? Let us all be serious. Rosario, pinalaban niya. Sabi ni Eli Soriano, tira yung Santo Papa sa Roma. May mga nasalanta ng bagyo. Ang binigay na tulong, Rosario. Nagreklamo si Eliseo Soriano, hindi niya alam. Yung Battle of Lepanto, Rosario ang dahilan nanalo ang mga Kristiyano. Kasi ang kalaban nila, mga pagano. Rosario ang ginamit nila. Nagdasal ng Rosario at ang sundalong Kristiyano, maliit na lang sila. Ang kalaban mga pagano, sobrang dami. Nagrosaryo na lang sila. Nagdasal ng taimtim. Hindi yung racing ha. Yung iba kasi nagre-racing eh. Santa Maria, inahangan ng Diyos na naghabol-habol eh. Maghimaya ka rin na puno ka ng grasya, ang Ginoong Diyos mo sumasayo, buka kami ng sa babaeng lahat. Habol naman Santa Maria ng Diyos. Naghahabulan. No! Minsan nakita ko si Michael, ganun si Michael, nagbilis-bilisan si Michael, sabi ko, Michael, stop it! Take it seriously. Pray seriously. Mean every words. Do not do that. It is not a racing. Sabi ko kay Michael. Kasi, sa kanila siguro, ginagawa yon, no? Ewan ko lang kung saan siya nakakopya, no? Kasi dito kasi sa amin, pag mag-rosary kami talagang mean every word. Mean every word. Di ko alam kung saan nakuha ni Michael yon, kung saan nagdasal siya ng rosary, sobrang bilis. Di ko alam kung mayroon ba siyang nakopyahan noon, sa school ba, or saan ba. Mabilis na rosary, sabi ko, no, don't do that. Mean every word. Mean every word. So, dapat mean every word kasi hindi yan racing. Hindi yan racing. Mas maganda pag nag-pray ka ng rosary, mean every word. Tuloy natin. bahalag kabaw mo sa akong gibuhat. Igmata na ako magrosaryo. Alas 10, Rosario, alas 12, alas 3 o gabi. Wala, ilang beses yun? Pagising, alas 10, alas 3 at alas 12 sa gabi. Ako na nang pamahaw, snack, paniudto, snack o panihapon. Oh, yun. Aba, ibig sabihin, sa isang araw, pamahaw, snack, paniudto, snack, panihapon, 5 beses siya nagro-rosary. Tapos sasabihin nung Pastor Tebes na yon na ang rosary ang reason kung ba't nadidemonyohan tayo. Napakasinungaling ng taong yon. No? Huwag kayong makinig doon kay Tebes. Walang alam yun eh. Tingnan mo niya, gumagano siya, taon yung mga tao, natutumba, nagkikirig-kirig, gumagano mga tao. Posesyon, di niya alam yun. Posesyon, kala niya, Holy Spirit. Posesyon, di yun Holy Spirit. At ituloy si ate, ito ang realidad. Tuloy natin. Mo dyan akong gisekreto maayo. Nya sa tanan sa dako mga sponsors di ay salamat kay ninyong tanan. Kay usamo nga, basta wa ko kabaon sa unta mo pagpasalamat tanan sa basta nakakita jud ko sa inyong pagmahal nako. Salamat ug labaw sa tanan ako mga igsuon. Mawa jud ko nila pasagdi. Og Yan, yung mga kapatid niya, yung mga sponsors niya, baka sabihin nyo, may sponsor to. Siyempre, kailangan niya ng pera. Mahirap na tao to, natural. Paano siya makapunta sa office? Wala siyang pamasahe. Siyempre, may magsusponsor. Ito, punta ka doon. Ito, pamasahin nyo, back and forth. Kasama mo asawa mo. Sino kasama mo? Ito, sponsor. Para nakarating dito. Ano pa kailangan mo? Rosary. Ito, bili tayo rosary. Ayan. Publicity kay Father. Yung mga sponsor yon. Hindi porket sinabi sponsor, lahat talaga may
binibigyan ka pera, hindi ganun, may mga sponsor din. Tingnan nyo ako, sponsoran tayo ng mga libro. Hindi ako binigyan ng pera ng mga libro na yan, ha? Binadala lang yan sa akin dito na nakakahon. May laman mga libro, damit. Oh, sponsor yan. Ano pa? Yung ating signal booster. Nakakapasok ng signal booster sa ang signal ng cellphone sa loob ng studio. Kasi dati, kailangan ko lumabas doon para maka-communicate sa call. Pero ngayon, dito na tayo sa loob ng studio. Di na kailangan lumabas kasi yung signal ng cellphone ko malakas na at malaki na at nakaka-call na ako. Ay, teka. iPad pala ito ni Divine. Yung cellphone ko, nandun pala kay Divine. Oh, yun. So, yung signal ng cellphone na nakakapasok sa loob ng studio, hindi na siya hirap na tawagan ako sa number ko dahil, ano na tayo ngayon? Ano tawag dito? Ano na tayong signal booster. Okay, so ituloy pa natin. Labaw sa tanan akong bana nga bisag kamay ambot lang daot na sugi gusto na nagtuog iya kong biyaan. Oh, yung kanyang asawa niya na maliit. Maliit. Gamay daw eh. Gamay. Di maliit. Maliit. Siguro, yung asawa niya siguro mas matangkad to sa asawa niya. Mas matangkad siguro sa asawa niya, no? Yung asawa niya kasi maliit. At hindi siya iniwanan sa oras na siya'y tamlay na nandun pa rin sa tabi niya. Kaya ako naguno siya ito dai ko kay din ang wala na jud kanang So, yung asawa niya, titulog niya yung asawa niya, iwan mo na lang ako. Maghanap ka na lang ng iba. Ako na lang bahala sa buhay ko. Alis ka na doon. Pero, mahal na mahal siya ng asawa niya at hindi siya iniwanan. Sabi ng asawa niya, Hoy, nakalimutan mo yung ating sumpaan? Ha? Sa hirap o sa ginhawa? Nasa hirap ka ngayon, kasama mo ko. Kung maginhawa ka, kasama mo ko. Tapos pag mahirap ka, gusto mo iwanan kita, hindi na sinumpa ko, magkakasala ako. So, kahit hirap ka na, for better or for worse, andito ako. Till death do us part. Swerte ka, Ate Stella. Swerte ka. Nakilala mo ang forever mo. Na kahit sa hirap, sobrang hirap, babang-baba ka na tamlay ka na, wala ka ng pag-asa, andyan siya, nananatiling ilaw sa iyong harapan, iniilawan ka niya, huwag kang makakalimot, nandito ako. Sasamahan kita. Sa hirap o sa ginhawa, pangako ko yan. Hindi ba? Swerte si ate. Ate Stella, swerte mo. At nagkaroon ka ng asawa na sobrang mahal na mahal ka. No? At dahil doon, ipinagmamalaki ka namin. Kasi, natagpuan mo ang forever mo. Pero ate, tuloy ang kanyang kwento. murag ug mamatay na siguro ka pero siya jud ingon nga paningkamot pwede jud ko surrender. Daghan jud kayong salamat Lord sa imong laing kinabuhi nga gihatag nako. Yan, nagpasalamat na siya kasi yung asawa niya ang nagsabi sa kanya mismo, huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Narito lang kami. Magdasal ka sa Panginoon. Bagalingin ka. Huwag kang susuko. At yun, naramdaman niya ang pagmamahal sa kanya. Tingnan nyo ha, natalo niya ang demonyo ha. Kalahin nyo. Natalo niya. Sa pagmamahal na natatanggap niya sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, nanaig siya. Nanaig siya. At very proud ako sa kanya. Tuloy natin. Wow, salamat no, grabe, inspiring kayo. So unsay mo ma-advise sa mga igsoon natong nagkalisod, nagka-problema, nagsakit-sakit sa imong masultibahin sa ilaha? Pagtuo sa Ginoo. Kuan akong ikasulti ninyo no nga sa tanang mga kanang pagsuway
mga kalisod nga atong na sinati karon. Nakaingon ko nga dili ta misil mangayo sa Ginoo. Kusa ra niya ihatag kay katong time nga ni surrender na jud ko nga gihalad na nako akong tibok kinabuhi sa Ginoo. Ginahinay na hinuon ko niyag ayo. Yan. Sabi niya sa mga ating kapatid dyan na gaya niya may nararamdaman din, wag na wag kayong susuko. No? Kasi andyan ang Panginoon na hindi naman siya bulag para hindi tayo makita, no? Tayo nakikita niya at nararamdaman natin. At sabi niya, sa nangyari sa kanya, sinuko na niya lahat sa Panginoon. Sinuko na niya, no? At sa hindi niya inaasahan, dahan-dahan siyang pinagaling ng Panginoon. Tama, very inspiring. Very inspiring talaga ang kanyang kwento. So kana jung ayaw gyud na ninyo kalimti ang pagrosaryo kay Huwag na huwag niyong kalilimutan ang magrosaryo. Yan ay isang payo ng isang babae na matindi ang pananampalataya sa Panginoon kung saan hindi siya bumitaw. Hindi niya iniwanan ng Panginoon at lumipat sa ibang iglesia, hindi niya ginawa yon. Nanatili siya, nagrosaryo siya. Kaya wag na wag kayong paluloko sa mga protestante na nagsasabing itigil nyo na pagrorosaryo nyo. Kaya maniwala doon. No, mga instrumento lang yun ng demonyo, yung mga nagsasabi na tumigil ka sa pagrorosaryo mo. Kasi ang rosaryo mainit sa kanila yan, kaya ayaw nila magrosaryo ka. Pero ito si ate, patuloy siya na nagrosary. mao jud nay atong ligong taming atong Oh, yan ang ating pinakamatibay na shield. Pinakamatibay na shield. Tanaya, rosaryo ha. Ang ating pinakamatibay na shield. hinigiban aron pagbatok sa mga dautan. Oh, para labanan ang kapangyarihan ng demonyo. Salig. O Salig. At pananalig din. Pananalig. Huwag nyo kayo pananalig sa Panginoon. tuo ug pagsalig sa Ginoo. So ikaw naabot ka sa panahon nga ganahan ka mo surrender. Oh, kato Surrender na gud siya. kasal, Oh, mao Father. na to siya. So Tino, ako na lang nang kuan tapuso na to. Salamat sa imong kasinan. Kini imong istorya maghatag nig inspirasyon sa kadaghanan. Magtanaw sa ato ang video, sa ato ang programa. Maghatag na siya og inspirasyon labi na sa mga taong hapit na pud mo surrender sa ilang So salamat kaayo at Stella sa imong kasinatian sa makausap pa ang Ginoo sa kanunay gyud mao ang gamhanan labaw sa tanan. God bless, no? Salamat kaayo te sa imong kasinatian. Yun. So, yun po ang naranasan ni Ate Estela. Naway napagpulutan po natin ng aral. At sana sa mga gaya niya na may dinaramdam, nahirap, wag na wag tayong bumitaw sa Panginoon. May mga panahon na tayo nakakasala. Ako nga nakakasala nga ako eh. No? May panahon tayo nakakasala. Pero wag na wag niyong kalimutan talaga ihiling sa Panginoon. Lord, ako'y nagkakasala, Lord. Pero sana, Lord, wag mong hayaang ako'y tuluyang maputol sa'yo. Kung ako ay nadulas, patayuin mo ako, Lord. Pag ako ay nalayo, pabalikin mo ako, Lord. No? Pero wag na wag ninyong bibitawan ng Panginoon. Ha? Pag ikaw ay nalayo sa Kanya, pababalikin ka niya. Pag ikaw ay nadulas, patatayuin ka niya. Pero wag na wag kayong bibitaw sa Kanya. Tandaan niyo yan. Huwag tayong tumulad sa mga ibang kasamahan natin na bumitaw sa Kanya. No? Minsan tayo nadadala sa tukso. 'Di ba? Tayo tao lang. Pero never natin payagan na bumitaw sa Kanya. Hanggat maaari, tumingala ka. Manalig ka. At nandyan siya para gabayan ka.
May mga panahon, naalala ko yung Footprints in the Sand. Teka muna, basahin ko muna yun. No? Medyo, Footprints in the Sand. Footprints in the Sand. Ito, Footprints in the Sand. Tingnan nyo, ito yung ano. Hindi alam sinong author nito eh. Sabi, one night I dreamed I was walking along the beach with the Lord. Isang gabi ako na naginip na ako'y naglalakad sa tabi ng Batis. Batis ba yung beach? Hindi. Dalampasigan. Sa tabi ng Dalampasigan kasama ang Panginoon. Scenes from my life flashed across the sky. Yung mga pangyayari sa buhay ko, nakita ko na para bang telebisyon na ipinakita doon sa himpapawid. In each, I noticed footprints in the sand. Habang pinapanood ko, nakita ko dalawa sila naglalakad sa yung nakita niya yung kanilang footprints sa dalampasigan, dalawa sa kanya at sa Panginoon, no? Sometimes there were two sets of footprints, other times there was only one. May mga panahong isa lang. During the low periods of my life, ginigilabutan na naman ako. No? During the low periods of my life, I could see only one set of footprints. Sa panahong babang-baba na siya, halos wala nang pag-asa. Napansin niya, isang set na lang ng footprints na nandun sa naglalakad sa buhangin, isang set na lang, no? So sinabi niya, so I said, you promised me, Lord, that you would walk with me always. Why when I have needed you most, have you not been there for me? Sabi niya, Lord, nangako ka sa akin na hindi mo ko iiwanan, sasamahan mo ko sa lahat ng panahon. Pero bakit sa panahong kailangan kita, nagiging-emotional na naman ulit ako. Kailangan kita, nagiging-emotional na naman ulit ako, no? Ano ba naman to? Kailangan kita, ba't hindi mo ako sinamahan? Sabi niya. The Lord replied, sumagot ng Panginoon, the times when you have seen only one set of footprints, my child, is when I carried you. Yan, naging emotional naman ulit ako. Wait lang ha. Nagiging emotional. wait lang. Wait lang ha. Naging emotional ulit ako. Diyan lang. Teka lang. Okay. Naging emotional ulit ako. Okay, sabi ng Panginoon, sa mga oras na nakikita mo na isang set lamang ng footprints ang nasa daanan, anak, yun ay dahil sa kinarga kita. So sa buong pag-aakala niya na iniwan siya, hindi, kinakarga ka niya. Kaya, huwag kayong mawala ng pag-asa. Manalig kayo sa Kanya, manatili kayo sa pananampalataya, at wag yung papayagan na bibitawan nyo siya. Ano mang sabihin ng mga pastor dyan, wag nyo siyang bibitawan. Okay? At yan po ang ating tampok na video sa araw na ito. At siguro maya-maya konti babalik ako for another episode dito lamang sa Punto por Punto. Maraming salamat po and bye-bye.